we will have the next method, which is the centro method. So for centro method, kamukha lang din naman to ng instantaneous axis of velocity method. Nga lang, gagamitin natin si sentro. So nagawa na natin tong sentro dun sa location of instant centers. So ngayon is magpa-practice naman tayo kung paano siya gagamitin pag velocity analysis na. So we have here, sa pag-locate ng centros, so dito, isang sample lang to, paano siya gamitin. What if we have this figure? Ano ba itong blanco? So here, ang gagawin natin, identify muna natin yung mga sentro niya. So mga sentro dito is compute muna natin yung number of centros. To compute, we have number of centro is equal to n, the quantity n minus 1 over 2, where n dito is equal to 4 kasi meron tayong 1, 2, 3, 4. So 4 times 4 minus 1 over 2 is equal to 6. So may observation. We have 1, 2, 2, 3, 3, 4, and 1, 4. Then gagawin natin siya ng central polygon. 1, 2, 3, 4. So yung 1, 2, may linya siya. So ito yun. Yung 2, 3, ito. Yung 3, 4, ito. Then yung 1, 4, ito. Then here, ang centros pa natin ay si 1 at 3, tsaka si 2 at 4. So nasan ngayon si 1 and 3 and 2 and 4? Yung binigay ko sa inyo example is, gagawa natin siya ng triangle. Halimbawa, yung 1, 3, ang ka-triangle niya ay ito. So we have triangle 1, 2, 3. Yung other is 1, 3, 4. So ito yung isa pang triangle niya. Ngayon, may triangle na tayo. Ano ba yung na-involve sa kanya na centros? So we have 1, 2, at saka 2, 3. Ibig sabihin, ang magkakasama sa line is si 1, 2, 2, 3, at saka si 1, 3. Dito sa kabila, ano yung mga centros na involved? We have 1, 4, 3, 4. Ibig sabihin, meron tayong 1, 4, 3, 4, saka 1, 3. Kung gagawin natin siya ng linya, yung 1, 2, 2, 3, gawin natin ng straight line. Then yung 1, 4, 3, 4, gagawin din natin ng straight line. Then yung intersection nila, ito na ngayon si 1, 3. So, let's go to the next. Kung meron tayong, ulitin ko lang yung polygon natin. We have 1, 2, 3, 4. Sa 2, 4, ang mabubuo nating triangle ay ito. At saka yung isa pa.
Ito na sa kabilang side. Yung triangles natin is 1, 2, 4. Then we have 2, 3, and 4. Then yung ating na-involved na centros, we have 1, 2, saka 2, 4. So, meaning, ang centros nito is si 1, 2, si 1, 4, na-disconnect ba ako? Naabutan niyo pa to? So anyway, tuloy na lang natin. So dito, pag slider, may kakaiba sa kanya kapag kahanapan natin siya ng sentro. Kasi yung centros kanina, kung gagawa natin siya ng velocity polygon, ganun lang din ang itsura kasi 1, 2, 3, 4 din to. So by observation, we have 1, 2 dito, 2, 3, 3, 4. Ang 3, 4 natin ay itong tugtungan ng 3 at 4. Tapos, paano natin gagawin yung 1, 4? Kasi ang 1, 4 ay nasa slider. Ang 1, 4, pag ganyang nag-i-slide siya, ibig sabihin, ang connection nitong 1 at saka 4 ay maraming pwede na location. Kasi nag-i-slide dito eh. Itong slider natin. Pwede siyang mag-move to the left, pwede siyang mag-move to the right. So maraming pwedeng maging contact kung nasa ng pwesto ng 1, 4. Unlike dito sa 1, 2, ito yung dugtungan ng 1 at 2, ito yung dugtungan ng 2 and 3.
Ito yung dugtungan ng 3 and 4. Pero yung case ng 1 and 4, nag-i-slide siya. So marami siyang pwedeng maging position. So sobrang daming pwede niyang maging position. Ang ginagawa na lang natin dyan, gagawa natin ng straight line. Tapos makalagay is 1, 4 is approaching infinity. Ibig sabihin, napakadaming position na pwedeng maging position ng ating slider. Kaya magiging 1, 4 approaching infinity na siya. Ngayon, kung hahanapin natin yung 1, 3 at saka 2, 4, ganun lang din yung magiging sitwasyon. So, mas mahirap siyang hanapin. So, again, if we have the velocity polygon na 1, 2, 3, 4, then hanapin natin si 1, 3. Yung triangle na nabuo kay 1, 3 is ganito yung itsura. 1, 2, 3. Meaning yung 1, 2, and 2, 3, gawa natin ng line. Yung 1, 2, 2, 3, ito na siya. Then yung sunod is 1, 4, tsaka 3, 4. So 1, 4, again, is approaching infinity. Ang 3, 4 is itong nandito. So, ang gagawin natin, kung nasa na siya sa pwestong yan, kung nasan yung kapartner nung slider, doon na lang natin lalagyan ng linya. So yung 3, 4 nandito sa figure na to, kaya ito na lang din yung linya na gagamitin natin. So mamaya may kapartner yung slider na iba para mas maintindihan natin. So mag-i-intersect sila dito. Ito na ngayon yung ating sentro 1, 3. Okay? So ulitin ko lang. Nung nag-centro polygon tayo ng 1, 2, 3, tsaka 1, 3, 4, ang na-involve na centros dito is si 1, 2, si 2, 3, tsaka si 1, 3. Then dito, sunod, we have 1, 4, 3, 4, tsaka si 1, 3. Kaya si 1, 2 at si 2, 3, gagawa natin ng line. Kaya pinagdugtong ko itong si 1, 2 at saka si 2, 3. Pag ginawa natin line, yung si 1, 4 at 3, 4, gagawa natin din ng line. Ngayon si 1, 4, ay sabi ko kanina, napakaraming posisyon. Kasi nasa slider siya eh. Yung ground natin at saka yung slider, maraming pwedeng maging combination kung nasa ang pwesto siya kasi nag-i-slide siya. Kaya gagawin lang natin 1, 4 approaching infinity. Then kapag ipipartner natin tong infinity sa isa pang sentro, gaya dito, 1, 4 at 3, 4, susundan lang natin kung nasan yung pwesto ni 3, 4. Eh yung pwesto ni 3, 4 nandito. Itong dugtungan ng 3 at 4. Kaya gagawan lang natin siya ng straight line pataas. Yun na yung linya ng 1, 4, 3, 4. Then mag-i-intersect siya dito sa 1, 2, and 2, 3. Yung intersection nila, ito na ngayon si 1, 3. Then for the other, you have 1, 2, 4. And also 2, 3, 4. Sa 1, 2, 4, we have 1, 2, and 1, 4. So sabi ko nga, yung 1, 4, susunod lang siya kung nasan yung pwesto nung kapartner niya. So here we have 1, 2, 1, 4, tsaka 2, 4. Ang 1, 2 natin, itong nasa kaliwa. So yung ating 1, 4, susunod lang sa kanya. Gagawa lang tayo ng straight line pataas. Yan. Ito na yung linya ng 1, 2, 1, 4. Then the other one, we have 2, 3, 3, 4, then 2, 4. So
So 2, 3 at saka 3, 4. Ito yan, gagawan lang natin ng linya. Then mag-i-intersect siya. Yung intersection nila ngayon, ito na ngayon si 2, 4. So yan na yung pag-determine natin ng sentros sa sentro method. Burahin ko lang, medyo makalat. One, 2, 2, 3, and 2, 4. Kung paano siya gagamitin sa velocity analysis, halimbawa, may given tayo na vector, velocity ng 2, 3. So dito, ang gagamitin natin ay yung number ng sentro. Kasi yung hapon, pag velocity ng link, yung letter yung ginagamit natin. Velocity A, velocity B, ganun. So dito, velocity ng 2, 3. So if may given na velocity ng 2, 3, ganito yung itsura niya. Tapos dapat perpendicular pa din siya. Kagaya din nung kahapon. So kailangan ma-maintain na perpendicular siya. Ngayon, ang tanong, ano yung velocity sa 3, 4? Ang unknown natin halimbawa, ano yung velocity sa 3, 4? Pag velocity sa 3, 4, ang tinitingnan dito is dapat yung velocity ng slider parallel sa ground. So since ang ating velocity ng 2, 3 is going to the right, so dapat ito going to the right din. Ganyan ang velocity. Ngayon, hindi pa natin alam kung gaano siya kahaba. Alam lang natin na siya ay yan, naghang. Ba't naghahang? Ayaw na sa inyo. Yan. Dami tuloy na bura. So dito, ang gagawin, kagaya nung ginawa natin dun sa instantaneous axis of velocity, pwede natin gawin dyan, gagamitin nating reference itong 1, 3. Sa 1, 3, para gamitin natin siyang reference, pwedeng siya yung maging axis natin, kagaya nung ginawa natin sa instantaneous axis of velocity. So para magamit natin siya as axis, ito drawing natin itong path ng 2, 3. So halimbawa, ang 2, 3 ay dumaan dito. Gawan yan. So from 1, 3, gawan lang natin siya ng straight line. Tapos, i-drawing natin yung 2, 3. Halimbawa, dito nag-intersect yung 2, 3. Kakopyahin lang din natin yung vector ni 2, 3. Halimbawa, ganito siya kahaba. Ito na ngayon yung ating velocity 2, 3. Then, ang next natin gagawin, idudugtong natin yung 1, 3 papunta dun sa dulo ng velocity 2, 3. Pag nagawa na natin yon, yung velocity 3, 4, i-extend lang natin, patatamaan natin dito sa line na to, meron na tayong velocity 3, 4. Then, same process, sukatin lang natin siya ng ruler, kung gaano siya kahaba, then i-multiply natin siya sa velocity scale. Then, pag na-multiply natin sa velocity scale, meron na tayong velocity. So, ganun lang yung centro method. Kamukha lang siya ng instantaneous axis of velocity method. Pinagkaiba lang niya, mas madami siyang hahanaping reference points
kaysa dun sa instantaneous axis of velocity method. Okay? So, yun lang ang lesson natin today. Mabilis lang. Dahil masama din na aking pakiramdam. And sa next week, tayo ay face-to-face. Nakita nyo ba kung may nabago sa schedule natin sa face-to-face? May nakita ba kayong ganun?